Nasa linya si George Mariano Soriano, ang Vice Consul ng Philippine Consulate dyan po sa Hong Kong. Magandang umaga, Vice Consul Soriano. Si Erwin Tulfo po ito at Aljo Bendijo. Sir, live po tayo sa PTV Network at Radyo Pilipinas, Radyo ng Bayan sa buong bansa. Live po tayo. Magandang umaga po sa inyo. Sir Erwin, good morning po. Naririnig niyo po ba ako? Ay, loud and clear po. Kasama ko po si Aljo Yes po, Bendijo, sir. ang aking pong partner, si Bay Aljo, sir. Kasama ko rin. Hi sir, good morning din po. Morning Good po, Vice Consul. George Soriano po from Hong Kong PCG po. Yes, sir. Sir, ano ba itong kahiya-hiya na naman? Bagamat ito ay last year na nangyari, pero nakakahiya ho ito sa imahe ng mga Pilipino ngayon na kung todo alahas, relo, pagpasok mo, susundan-sundan ka ng mga security guard o ng mga civilian na security guard sa mga mall dahil nga sa nangyaring ito. Gaano ba karami itong mga nahuli na ito, Vice Consul Soriano? Siguro sir, para po may context lang tayo, hindi naman siya ganoon karami. No? Opo. Yung 2023 po kasi, mayroon po kaming 11 na cases, shoplifting of Filipino tourists. Opo. This is versus na 16 cases of Filipino tourists arrested for and convicted for shoplifting. So kung titingnan niyo po sa buong picture na 1 million, I could confidently say po na these are isolated cases only, but there's a notable increase from 2023 to 2024. And from the consulate perspective po, I think one is too many na po, parang gano'n. Kaya lang po kami nag-advisory. Opo, nakakahiya din naman kasi dito Vice Consul Soriano kasi ang kawawa dito yung imahe ng ilang milyong Pilipino, yung ilang libong Pilipino na magbabakasyon diyan. Baka mabansagan na shoplifter. Isa pa rin kawawa diyan, yung mga OFW natin, yung mga DH natin na pupunta sa mall dahil may sweldo, bibili. Parang may duda ka agad, pinagpanghihinalaan. Di po ba? Yun po yung worried lang, wino-worry namin ni Bay Aljo. Sir George. Opo. Yes po. Sir Erwin, no? So that's why we issued the advisory so that we always remind them na we have to abide by host country laws din po, no? Or host territory laws such as Hong Kong. Pero just to clarify din po yung aming advisory, yung 12% increase po ay across all nationalities. So the Hong Kong government is very objective naman po na hindi lang tayo. It's an overall increase. It's just unfortunate po na may mga na-implicate nga pong Pilipino. And because we want to maintain the integrity and the good recognition of Filipinos in Hong Kong, so sana po kahit isa man lang, wag na sana pong mangyari. Ano pong ninakaw, sir? Ano ba mga ninakaw nitong mga kawatan na ito? Sir, ranging po from, ang common po kasi dito, sir, merchandise lang po from Disneyland. Pumunta pa na Disneyland. Kaya pala, pagpunta ko nung nakaraan sa Disneyland, ano nangyari? tingin yung tindero. Baka... Kung anong ginagawa ko, tinitignan ko yung... siguro, sir, Opo, in context lang po, kasi meron pong atang false notion na dahil walang security guards po sa theme park, akala nila walang CCTV. So tingin nila na they can... Ano bang kinuha? Si Mickey Mouse o si Kuan? Donald Duck? Hindi, yung tinitignan ko kitchen ni Donald Duck. Donald Duck. Hawak ko. Siyempre, bibilhin ko na. Pupunta ako, bibili ako ng t-shirt. Tapos sasama na tingin sa'yo. Nakita ko sa labis, may sumusunod-sunod sa akin. Pagkatapos mamaya-maya, tinitignan niya na kung yung kamay ko na mahawak. Baka binulsa ko na. Inilapag ko na lang. Yan ang nakakahiya dyan, Sus Mario. Sir, sabi niyo na-convict. Across all nationalities po ito. Ano po ang parusa dito, sir? Ito mga na-convict, nakulong ba ito mga ito? Some of them po, they served a few days of sentence, iba a month. Iba-iba po kasi depende sa amount. Some were just convicted and charged with a fine. So nakalaya naman po sila after paying a fine. Alam mo, kung makausap ko lang kasi ito sa amount.
ninakaw, sir. Itong Hong Kong government, makausap ko ito, sabi ko, latiguhin itong mga hinayopak na ito. Kung saan sila nagnakaw, kung sa Hong Kong Disneyland, latiguhin Mga doon sa souvenir pa. Hong Kong Disneyland. souvenir. Kahiya-hiya. Hindi, ang kawawa dito, Sir George, baka naman, matagurian pati mga OFW natin, mga DH, yung mga amo Damay. nila, dahil majajaryo ito, ilang Pilipino sa Flipter. Pag nawalan yung bahay, kawawa yung DH natin. Yun ang kinakabahan ko. Hindi naman po. I could say for certain po na very objective po ang Hong Kong government. No? Ayun. And even their media is very objective din naman in reporting. So, when they reported yung shoplifting incidents, they try to stay away from mentioning nationality. So paano po mangyari sa kanila? Ban na rin ba silang makabalik dyan. dyan sa Hong Kong? O, dapat lang. Yes po. Opo. Ay, salamat. Ganun nga po yung mangyayari. Dahil lang kay They will ano? be deported Susunod. po. Yes po. Anyway, Oy, Sir So they will George. be deported and Opo. di na po sila pwede Nako, Ay, na-deport mabuti lang. pa nakakaya. Pero sa Macau, pwede na naman ito mga kawatan na ito. sa Hong Kong lang. For Ano naman po certain sila? po how Macau will treat Alright, kanilang alright. criminal records. Meron din po ba tayong Pero po sa- consulate sa Macau, Sir George? Yes po, meron po tayong Okay. sariling konsulado sa Macau po. Alright. Visa free ang Macau, di ba? Visa- Tama ba? visa free. Oh, okay. Yes po, for 14 days po, visa free for Philippines. Okay, sige. Sir George Mariano Soriano ng Vice Consul ng Philippine Consulate sa Hong Kong. Maraming salamat, sir. Magandang umaga po. Thank you po, Sir Erwin. Magandang umaga po.